tayo na isang row forward. Thank you. Tapos, upo na po kayo ulit. Thank you po. Sige po, upo muna tayo mo ulit. Maraming salamat po. Sino po dito ang nagising ng may ngiti sa labi? Totoo po ba? Ako po kasi paggising ko, nakanganga po ako. Nakanganga. Joke lang. Napakabuti po ng ating Diyos na sa bawat pagising po natin ay isang malaking biyaya na po mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Sino po dito ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos mula Monday hanggang Saturday? Amen. Praise the Lord. Kaya po sa araw po na ito, wala po tayo ibang gagawin kundi pupurihin po natin ang ating Panginoon. Handa na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katuguran sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Tayo po tayong lahat at awitin. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako. Amen. Lakas at pag-asa
ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Minsan pa, awitin po natin. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sabihin po natin sa Panginoon, ikaw ay mabuti. Amen. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan. Tapat ka, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Purihin ka sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Jesus. Salamat, 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 Panginoon. Salamat.
Kinauhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi lang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauuhawan kita. Kinauuhawan Kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan. Amen. Yes, Lord. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Wala akong ibang nais, wala akong ibang nais. Yes, Lord, Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang, Ikaw lang, Ikaw lang. Hallelujah. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay,
papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang Amen, Amen. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon! Loobin mo! Luklukan ng iyong Hallelujah! Hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! 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 Mabuti po ang ating Panginoon. Mabuti ang ating Panginoon. Amen. Ang Diyos po ay deserving ng lahat po ng papuri at pasasalamat. Sa buong linggo pong nagdaan, ano po yung ating bukang bibig? Yung mga problema po kaya natin? Yung mga sitwasyon ng ating buhay, mga pangangailangan natin, kulang ako sa pera, pambayad ng bills, pambayad ng utang. Wala kaming pagkain, ang hirap ng buhay, ang taas ng bilihin, ang hirap ng exams,
Nakakainis si ganto. Nagtatampo ako kay ganyan. Ang sakit ng tiyan ko, ang sakit ng ulo ko. Inuubo ako, sinisipon. Ano po ang bukang bibig natin? Do we declare with our mouth yung kabutihan po ng Diyos na sa kabila po ng ating mga sitwasyon sa buhay? Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. God is good. Kaya po, sa oras po na ito, pwede po ba natin purihin ang Panginoon? Purihin lang po natin siya. Purihin natin siya. Huwag lang po kayong pumalakpak. Sabihin niyo po sa inyong bibig kung bakit mabuti ang Diyos. Kung ano pong ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Sige po, sambitin po ng ating bibig. Lord, you are good. Mabuti po kayo, Panginoon. Mabuti po kayo kahit na po kami ay may sakit, kahit po kami ay may pangangailangan ngayon, mabuti po kayo. Habang buhay, mabuti po kayo. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti po ninyo, O Diyos, sa lahat ng panahon. Hallelujah. At sabi po sa salita ng Diyos sa Psalm 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Alam po ng Diyos na nakakalimot tayo, pero sabi po niya yun sa salita niya, forget not. Huwag daw nating kalimutan. Huwag nating kalimutan yung kabutihan ng Diyos. Huwag nating kalimutan yung mga benefits. At yun po yung kagalingan, pagpapatawad, provision sa mga pangangailangan po natin, kapayapaan, kalayaan, at pag-ibig po ng Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay. Salamat, Panginoon! Hallelujah! Woo! Kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y iniling mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Hallelujah! Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Purihin ka! Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Salamat, Panginoon! Napakabuti po ninyo! May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalamin. Amen! Yes, Lord! Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
salamat. Sige po, purihin po natin ang Panginoon ngayong araw. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po, O Diyos, sa inyong presensya lang namin mahahanap, Panginoon, yung tunay, Panginoon, na kakalmahan, Panginoon. Lord, maraming salamat kasi anytime, O Lord, when the Lord Jesus Christ po, Panginoon, because of what the Lord Jesus Christ did at the cross, O Lord God, you torn the veil po, Panginoon. And every time po, Panginoon, anytime, Panginoon, pwede po kaming lumapit sa inyong presensya, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil wala pong maghihinder po, Panginoon. Wala pong haharang, O Diyos, dahil kami ay ginawa niyo pong mga anak, O Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, dahil ngayong araw kami ulit ay nagkatipon-tipon, O Diyos, para patuloy na kayo ay papurihan. Patuloy po kaming lumapit sa inyo. Patuloy po naming makita yung kagandahan ninyo. Patuloy po naming makita ang kalooban ninyo at kung gaano po kayo kadakila sa buhay po namin. And Lord, isa po sa iyong kalooban, O Diyos, na sa church po na ito, Lord, itong church, itong mga taong ito po, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan, maramdaman ang inyong kabutihan sa inyong buhay, O Diyos, sa kanilang buhay, O Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon, and right now we are praying po, Panginoon, for those people who are being sick from the past days, O Lord God, from the past weeks. Lord, thank you because it is done. You said in your word po, Panginoon, we are healed, and so we receive it po, Panginoon, by faith, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We're also praying po, Panginoon, for those people who are experiencing lack po, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil hindi po namin kailangang tingnan ano yung laman ng wallet namin, magkano yung laman ng bank account namin. But Lord, titingin po kami sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan po sa amin. And Lord, maraming salamat because sabi niyo po sa inyong salita, whatever we ask for in our prayer, we believe, Lord God, that we have received it. We believe, Lord, that we receive it even though hindi pa po namin nakikita, hindi pa namin nararamdaman, O Diyos. But Lord, you said it, whatever it is that we come to you in prayer, Lord, we can believe that we receive it right now. We receive it right now, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. And we will receive it, Lord, in Jesus' name. Lord, maraming salamat. We pray, O Lord God, that as we continue in this service, we pray po, Panginoon, that Holy Spirit po, Lord, ang patuloy, Lord, na mag-guide po sa amin at patuloy na mag-anoint, Lord, lalong-lalo na po yung mga tatayo dito at yung speaker, O Lord God. Use him po, Panginoon, so that we can hear your word po, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsasabi ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ayan po, habang po kayo ay umuupo, pwede po bang maghanap muna kayo ng 3 tao at mag-declare po kayo ng blessing sa kanila. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sino po ang nagagalak na nandito po tayo sa sambahan ng Panginoon ngayong araw? Magsabi ng malakas na, Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God po. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. And for those po na first time pong makasama po namin ngayong araw, we would like to grab this opportunity para po kayo ay makilala. So, kung first time nyo pong mag-church ngayong araw, pwede po bang taas lang po ng kamay, saglit. Ayan po, meron po ba tayong first timers? Ayun po, meron po dito. Welcome, sister. Sa gitna. Praise the Lord. Meron pa po ba dito sa kanan ko? Sa kanan. Meron pa po ba sa gitna? Dito po sa kaliwa. Meron pa po ba? Ayan. Okay, sa lahat na... meron pa. Saan? Okay, doon daw. Okay, welcome po.
Alright. So sa lahat din po ng mga nanonood sa ating live stream, kung first time nyo po itong makasama po sa aming live stream, pakitype lang po dyan, I am new here. And also kung kayo po ay regular attendees na ng JCLAM, pakitype lang po dyan yung pangalan ninyo at saka yung buong pangalan ng kasama po ninyo. At para naman po doon sa mga first timers naming dalawa po ngayon, nawa po hindi ito yung first time na makasama namin kayo, first and last time na makasama namin kayo, at nawa po patuloy po namin kayong makilala. Kasama po ang Panginoon. Amen! Praise God! Sige po, tayo po ay darako sa ating announcements, and every 9:30 to 10:30 a.m. meron po tayong UFM Kapihan and UFW Tea Time. Ayan. So sa lahat po, kung meron po kayong mga kakilala na hindi pa po sanay mag-church, pwede nyo pong dalhin po muna dito, or pwede nyo rin pong gamitin ito para po sa inyong care circle, or magkita-kita po kayo ng mga kapwa UFM at UFW. Amen. So, sino naman po dito yung gustong patuloy na yung pananampalataya po nila ay lumago sa Panginoon? Say amen. Ayan. Dahil lahat po nag-amen, okay, a-attend po ngayong 6:30 sa Wednesday ng online prayer cell. Okay? So, sa lahat po nag-amen ha. Okay. Praise the Lord. Again po, no, we had a really good time po nitong nakaraan na OPC po namin and faith night po namin. And we believe po, sabi nga po natin kanina sa prayer po natin, ang sabi po ng Panginoon, whatever you ask for in prayer, believe you have received them and you will have them. Alam niyo po, ang problema, hindi po dahil, ayaw ng Diyos na ibigay. No? Yung healing sa inyo, yung pinagpipray nyo po, hindi po yun yung point. Ang sabi po doon, whatever you ask for in prayer. But, do you believe na gusto po talaga ibigay yun sa inyo ng Panginoon? Diba? So that is why po, meron pong faith night, meron pong OPC, hindi dahil gusto lang tayo pa-attend, kundi gusto po nating patuloy po yung lumago yung pananampalataya po natin. Amen po ba? At sa lahat po ng uma-attend ng faith night, lumalago po at OPC, lumalago po ba ang pananampalataya ninyo? Diba? So, at ito pa po, makikita nyo pa po, maririnig nyo yung kabutihan ng Panginoon na ginagawa po sa buhay po ng mga kapatiran po natin. Meron po mga nakakatuwa po, mga testimony po talaga. Amen! At sa lahat naman po ng mga kabataan, ayan, sa lahat ng mga kabataan, ang dami po nating ginagawang chinecheck na schedule. So, next week, see you dito po sa Salt and Light natin. Final na to, sure na to, okay? So, sa lahat po ng mga parents na meron pong mga kabataan, age 13 pataas po, pwede nyo po silang invite dito next week. Amen? At sa lahat po ng mga kabataan, kung meron kayong friends, again, nakakatuwa po yung mga kabataan po natin. Gusto ko lang po i-testify in behalf of them na every time po nagsa-Salt and Light kami, most likely po meron pong bagong bisita. Biruin nyo po yun na uma-attend po sa Salt and Light. So, ayun po, again, we would like to encourage you na pa-attendin nyo po yung mga kabataan sa Salt and Light natin. At yung mga kabataan din, patuloy kayo mag-invite. Amen. At again po, ngayong buong April po, ang service po natin, first service will be on 7:30 at saka 10:30. Okay? So, ayan po, meron na po kaming, i-encourage po namin kayo kung masyado pong late sa inyo ang 10:30 to 12:30, pwede po kayong pumunta ng 7:30 hanggang 9:30. Amen? Para po at least, hindi pa, ang benefit po na hindi pa masyadong mainit. Okay? Compare po kapag katanghali na. Anyway, kahit alas 12 po, sobrang init na rin talaga. Amen. So, praise the Lord. Pwede po bang pakitingnan ang inyong katabi? Ayan, pakisabi na mabuti ang Panginoon. Yun lamang po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hello. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Pakigintian nyo nga po yung inyong mga katabi ulit. Yan. Tingnan nyo po. Pakita nyo po sa kanila na masaya kayo, nakatabi nyo siya ngayon. Yan. Mamaya, parang paglingon yung ganyan, may simangot na konti. Yung dapat kitian nyo po. Yan. So, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series na pinamagatang Hot Series. Napakainit po sa labas. Ano po?
Parang mga alas 8 pa lang, iba na yung sikat ng araw at yung pakiramdam ng init. Pero mainit din po ang ating pag-uusapan. Ngayong buwan po ng Abril, pinag-uusapan po natin ng mas malalim ang ilan sa mga issues sa Bible. At ngayong araw, we will talk about the topic, why does God allow sufferings? Bakit po inaalaw, pinahihintulutan ng Panginoon na tayo ay dumaan sa mga pagsubok? So konting recap lang, pinag-aralan po natin nung first Sunday, yung is the Bible really the Word of God? At nung nakaraang linggo po, is God angry with me? So di pa, marami tayong natutunan sa mga messages na yan. Pwede niyo po yung balikan sa YouTube page po natin. At ngayong araw po, I just hope that we will learn a lot from the Word of God. Gusto ko pong maging honest po sa inyong lahat. Isa po ito sa masasabi kong pinakamahirap po na i-preach for me so far. Kasi baka may mga susunod na mahirap din po. Pero isa to siguro sa medyo nahirapan po ako. Kasi feeling ko, itong topic na to, pang finals po ito sa Bible School nung nag-aaral ako. Ito rin po yung topic na hindi po siya tuwirang sinasagot ng Biblia, kaya kailangan po talaga siyang pag-aralan ng mabuti. In fairness po, sa amin pong mga pulpit speakers, kami po na tumatayo sa harapan ninyo para mag-preach ng salita ng Diyos, ina-assign po sa amin ni Pastora Kay ng maaga yung mga topics. Bagaman hindi pa po namin minsan alam o na-adjust pa minsan yung mga pangalan po namin, pero may mga topics na po dyan kahit pa paano. Para po mapag-aralan, maipanalangin kung paano maibabahagi yung mensahe in a way na madaling maunawaan, praktikal, at sinasabi po, ayon sa sinasabi ng Biblia. Nung una ko pong nakita yung topic na to, noong mga nakaraang buwan, sabi ko, ang hirap ng topic. Pang thesis, ayoko sa aking mapunta yan. Ayoko nitong topic na yan. Pero nagkaroon po ng changes. And here we are now. Ano ba yan, Lord? Suffering naman tong topic na to. Pero kidding aside po, I believe God has a wonderful reason why He gave me this topic, because this is the perfect message that I need and that we all need. Hindi kailanman nagkamali ang Diyos sa timing niya at lalo na sa mensahe niya. Marami na po ang nasulat sa topic na ito. Kung kilala niyo po si Joy Tanchi, yung anak po ni Pastor Peter Tanchi ng CCF, meron po siyang nasulat na libro. Ang title, When a Good God Allows Rape. Grabe yung title, Parang actually controversial po, title pa lang. Bakit naman yung mabuting Diyos na sinasamban yung mga Kristiyano, hahayaan na mangyari mga ganitong horrible na krimen? Si William Giraw po, isa siyang author sa OMF. Meron po siyang libro, ang title, Why Does God Allow Disasters? Lalo na sa Pilipinas, daanan po tayo ng bagyo. May Yolanda, may Ulysses. Bakit inaalaw ng Panginoon ganitong dilubyo? At isa sa mga favorite authors ko, si Philip Yancey, sumulat po siya ng book, ang title po ay Disappointments with God. So sa title pa lang, mararamdaman mo na, mahihinuha mo na kung ano yung laman. Mga disappointments with God. Minsan po ba natanong nyo na po ito? Bakit nga pa hinahayaan ng Diyos na dumanas ng hirap ang tao, especially tayong mga anak niya? Di ba makapangyarihan naman siya? Bakit hindi na lang niya alisin yung sakit at pagdurusa para hindi na tayo mahirapan pa? Natitiis ba tayo ng Diyos? Tayo mismo, ng mga anak niya, natitiis ba tayo ng Diyos? Ito po exactly yung tanong nung kaibigan ko, high school friend ko po. Last time nagkita kami, ang dami-dami po niyang tanong sa akin kung bakit kailangan niyang dumaan sa mga paghihirap sa buhay. Hindi ko po i-overshare pero ang konteksto po niyang pinanggagalingan, namatay po kasi yung tatay niya nang malayo po siya. Hindi niya man lang nasilayan hanggang sa may libing. Ang tanong niya, bakit kailangan pang mabuhay kung mamamatay din lang? Bakit kailangan pang maging masaya kung masasaktan din naman pagkatapos? Ang dami niyang tanong at honestly, hindi ko po talaga siya masagot. At kung masagot ko man po siya, hindi rin naman talaga yun magme-make sense kasi
nasa pain po siya. Nasa spiritual crisis po siya nung panahon na nagkita po kami. Bakit nga po kaya, ano? Para sa maraming tao, ang hirap pong i-reconcile, ang hirap pagtagpiin na ang isang mabuting Diyos ay hahayaang dumanas ang kanyang mga anak sa panahon ng pagsubok. Hahayaan ng isang mabuting Diyos na tayo ay dumanas ng mga sufferings. Pero ano po ba yung sinasabi ng Biblia sa topic na ito? Hindi po ako mangangako na masasagot ko ang lahat ng katanungan nyo, lalo na kung kayo po ay may mga tanong katulad nito. Pero ang may papangako ko po sa inyo, tanging salita lang ng Diyos ang basihan ko sa bawat sasabihin ko ngayong araw. If you have your Bibles with you and marker siguro, you will be opening that a lot and magmamarka po kayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang iyong salita. At gamitin mo nga po ako, itago mo ako sa likuran ng iyong krus, Panginoon. Tanging tinig mo ang maririnig, hindi po yung akin, Panginoon. Tanging Espiritu mo, Panginoon, ang kikilos at hindi po ang tinig ko, Panginoon. Maraming salamat sa revelation, sa ministry of the Holy Spirit, at sa pagkilos ng banal na Espiritu. Nakikilos, magmamanifest, Lord God, sa dakong ito. Maging sa mga nanonood ngayon sa kanilang mga computer, laptop screens, Lord God, cellphone screens. I just pray, Lord, that katagpuin mo nga po sila as that person listens to this message, Lord God. And if that person is experiencing suffering right now, I just pray, Lord God, that this message will bring life and life to that person. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, simulan po natin. God does not cause our sufferings. Hindi po siya ang pinagmumulan at ang dahilan ng ating mga pagsubok at mga paghihirap, pero pinahihintulutan niya po ito. He allows it. Bago po tayo mag-dive deeper sa theology ng suffering, gusto ko po itong sabihin. God is a good God. God is good. Mabuti po ang Diyos. Kailangan po nating maintindihan at makonvince po tayo that the Lord is not the one who causes our sufferings. God is good, and when we say that He is good, it means that His character is full of goodness and holiness, and there is not even a hint of evil in Him. Kailangan po malinaw sa atin to. Bago po tayo magpatuloy, bago po tayo magbalalim sa usapang ito, dapat malinaw sa atin to. Kasi kung hindi po, mahihirapan tayong tanggapin ang mga susunod nating pag-uusapan. Ang sabi sa 1 John 1:5, this is the message we have heard from Him and proclaim to you, that God is light and in Him there is no darkness at all. At all, wala pong kahit bahid ng karimlan sa Kanya. He is light. At dahil mabuti ang Diyos, ang lahat ng kanyang mga ginawa ay mabuti din. Walang bahid dungis, walang hindi maganda. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan. Di ba napakagandang lalaki, napakagandang babae ng katabi niyo, di po ba? Kasi walang ginawa ang Diyos na hindi mabuti, na hindi parang hindi naman kayo convinced, parang ayaw nyo namang tanggapin. Ano po? Kakasabi ko lang, convinced dapat kayo eh. Yan. Tignan nyo ulit. Yan. Genesis 1:31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. 1 Timothy 4:4, for everything created by God is what? Good. Everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. James 1:17, every good gift and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Lahat ng kanyang binibigay, lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang nilikha ay mabuti at maganda.
We have been discussing this from Sunday to Sunday that God is a good God. Di po ba? Hindi po kami magsasawa na ulit-ulitin po yan sa inyo. Mabuti ang Diyos. This is a foundational truth that every believer must accept. Mabuti ang Diyos at walang kahit anong bahid ng masama na makikita sa Kanya. Kasi kung meron, kahit gatuldok man yan o kahit gahiblaman yan, hindi na po siya Diyos. Hindi na siya karapat-dapat sa pagsamba. Kaya napakahalaga na malaman po natin to at tanggapin natin to. Ang Diyos ay mabuti at mahal niya tayo. Last week po tinuro sa atin ni Pastora Esther, si Pastora Esther, na ang Diyos ay may mahabang pasensya at hindi po madaling magalit. Dahil mahal na mahal niya tayo at hindi niya tayo gustong masaktan, mapahamak, o mahirapan. Kaya hinahabaan niya po yung pasensya. Ezekiel 18:32, "For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God. So turn and live." Magsisi kayo at mamuhay ayon sa kagustuhan ko. Kasi hindi ako nagagalak, hindi ako natutuwa na may mapapahamak, mamamatay na isa sa inyo. Inulit pa po yan ng Panginoon. Ezekiel 33:11, "Say to them, as I live, declares the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked." Kahit na po makasalanan, ayaw ng Panginoon na mapahamak. "But that wicked turn from his way and live." Turn back from your evil ways. "For why will you die, O house of Israel?" Bakit ka mamamatay sa kasalanan mo? Andito naman ako. Hinahabaan ko ang pasensya ko para sa'yo. And I have no pleasure in your death. Taliwas po sa sinasabi ng mundo, hindi nag-e-enjoy ang Diyos na makita tayong nahihirapan at nasasaktan. Hindi po power trip ang Diyos. Masakit po sa Kanya yon. Kaya nga po hinahabaan niya yung pasensya niya para mas marami pa yung makakilala sa Kanya at mas marami yung makaramdam ng pag-ibig niya. Sabi po ni Thomas Brooks, "God takes no delight to afflict His children. It goes against the grain of His heart. It grieves Him to be grievous to them. It pains Him to punish them. And it is like death to Him to strike them. He has no inclination or disposition to the work of afflicting them." Kung kayo po ay magulang, nag-enjoy po ba kayo na pinapalo ninyo ang mga anak ninyo? Di po ba masakit din po yun? Masakit po yun. Ganon din po ang Panginoon. Hindi po siya nag-enjoy na tayo ay nagsasuffer. Dahil mabuti po ang Diyos at mahal niya tayo. Meron po isang verse, Isaiah 45:6-7, yan. If God created everything, sabi ko nga po, God created everything. Does it include suffering? Isaiah 45:6-7, ang sabi po dyan, "There is none beside me. I am the Lord, and there is none else. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things." Kakasabi mo lang kanina, Kuya Martin, hindi ang Diyos ang cause ng sufferings. Bakit sabi dyan, sa binasa natin, "I form the light and create darkness. I make peace and create evil." Anong ibig sabihin yan? Musisiin po natin ng bahagya yung verse, Doon tayo sa "I form the light and create darkness." Yung light and darkness po dyan, literally, liwanag at dilim. So, yun lang po yun. Liwanag at dilim, umaga at gabi. Pag tinignan po natin yung original words na ginamit sa light and darkness, Koshek, parang ganyan. It means, plainly, light and darkness. Pero it illustrates the extent of God's creation. Na yung light and dark, yung light and yung darkness, yung pagitan nun, yung extent na yon at lahat ng in-between, lahat ng bagay, siya po ang lumikha. But then, there's this phrase, "I make peace and create evil." Sa ESV, kung ang Bible nyo po ay ESV, ang sabi po dyan,
well-being and calamity. Sa NIV, ang sabi po, prosperity and disaster. NLT, good times and bad times. Sa Pinoy version, kaayusan at kaguluhan. Bukod sa magagandang bagay na nangyayari sa atin, ang Diyos din ba ang may akda ng mga hindi magagandang nangyayari sa atin? Bakit ang sabi niya sa verse na to, siyang may pakana ng mga calamity, disaster, at ng mga kaguluhan? Ang ibig sabihin po sa original ng peace dyan, ng prosperity sa Bible ninyo or well-being sa Bible ninyo, is shalom. Shalom. This is the state of wholeness, of soundness, of welfare, of peace. Madali po nating matanggap na lahat ng magagandang bagay nangyayari sa atin, galing po yun lahat sa Diyos. In-establish na natin yun kanina, hindi na po yun mahirap i-explain kasi convinced na tayo doon. Lahat ng maganda, galing sa Kanya. Pero, may part kasi, may evil sa KJV o kaya calamity sa ibang version. Disaster. Ang calamity po dyan or evil po ay sa Hebrew ay ra or evil. May dalawa po itong maaring pakahulugan. Depende po sa context ng ating binabasa. Medyo technical lang ng kaunti po, pero bear with me. Unang meaning na possible ay moral evil such as wickedness and sin. Moral evil such as wickedness and sin, or it can also mean harmful natural events or calamity or misfortune, adversity, affliction, or disaster. Kung titignan po natin yung context, pakibalik dun sa Isaiah 45. Kung titignan po natin yung context nung verse na Isaiah 45, 6-7, mas katanggap-tanggap po na ang meaning ng evil dyan ay yung pangalawa. Harmful natural events. Gagamitin po kasi ng Diyos si King Cyrus of Persia bilang kasangkapan niya sa pagliligtas niya sa bansang Israel. Gagamitin niya yung paganong si King Cyrus, hari ng isang bansang hindi kumikilala sa kanya bilang Diyos. Isang haring walang personal na relasyon sa Kanya at pananampalataya sa Kanya. Salbahing hari ito. Gagamitin ng Diyos para magdala ng calamity, ng misfortune, adversity, affliction sa Babylon na unang sumakop sa Israel. Anong ibig sabihin ng sinasabi mo, Kuya Martin? Anong ibig sabihin yan para sa atin? Ang ibig pong sabihin, maari palang gamitin ng Diyos ang hindi magagandang nangyayari sa buhay natin para maisakatuparan niya yung dakilang plano niya. Maari niyang gamitin ang mga kalamidad, ang mga paghihirap natin upang maiparating ang mensahe ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan sa atin. Hindi siya lumikha ng anumang bagay na masama, pero maari niyang gamitin ang anumang pangyayaring masama upang ma-highlight sa buhay natin kung gaano katayog yung kabutihan niya. Mamaya po, bas bibigyang linaw ko pa po kung bakit niya pinapahintulutan yung suffering sa buhay natin. But at this point, I want you to remember, God is good and He is not the source of our sufferings. But He allows us to experience suffering. Saglit lang. Okay, so kung hindi galing sa Panginoon yung suffering, saan ngayon nanggaling yung ating mga sufferings? Una, we suffer because we live in a fallen world where sin reigns in the hearts of men. Sira na po kasi yung mundong ito dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ng tao, nararanasan po natin ang epekto nito. Umaaray ang buong creation dahil sa kasalanan ng tao. Damay-damay na po tayo doon. Universal po ang suffering kahit mabuti kang tao o makasalanan tayo, in one way or another, makakaranas tayo ng paghihirap. Sino po sa inyo yung di nakakaranas ng paghihirap? Taas ang kamay.
Wala po ba? Wala. Ayan. Baka meron po kasi dito eh. Pangalawa, we suffer because of our foolishness. We reap what we sow. Kung estudyante ka, tapos may exam ka next week, hindi ka nagre-review, lagi mong sinasawalang bahala, ano mangyayari sa'yo? Magsasuffer ka ng bad grades. Wait lang po. Kung tiwali kang empleyado, tapos tumatanggap ka pa ng lagay, darating ang araw, mahuhuli ka, at tatanggap ka ng, hindi ng lagay, kundi ng parusa. Kung ang bisyo mo, hindi mo pa tinitigilan ngayon habang may pagkakataon pa, darating ang araw, sisingilin ka na ng katawan mo. Ano man po ang tinatanim natin, aanihin natin yan pagdating ng araw. Tapos sisisihin natin yung Diyos kasi nagsasuffer tayo. Unfair naman po sa Kanya, di po ba? We just reap what we sow. Number 3, na dahilan kung bakit tayo nagsasuffer, we sometimes suffer because it is God's discipline. Hebrews 12:6, for those whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son He receives. Bilang ating Ama, may mga panahon talaga na kailangan po tayong disiplinahin. Yung number 2 na reason kanina, yung number 2 po na reason kanina, natural order po kasi yun ng mundo. Nagtanim ka, ani ka. Pero itong disiplina ng Diyos, binibigay po niya ito para ituwid tayo, para hindi na po tayo maligaw ng landas. Kung tayo mga magulang, di po ba, dinidisiplina natin ang ating mga anak para sila ay maitama. Ganon din po ang Diyos. Katulad na lang po ng nangyari sa Israel. Masakit po ang disiplina, pero inaalaw ng Diyos na tayo ay masaktan dahil may tinuturo po siya sa atin. Dahil may gusto po siyang ituro sa atin. And number 4, we may suffer persecution because of our faith. Especially when we take a stand on biblical issues. Suffering for righteousness' sake, sabi po ng 2 Timothy 3:12. Dahil tayo ay mga tagasunod na ni Jesus, makakaranas po talaga tayo ng mga pag-uusig. Diba? Kukutsain tayo. Ay, si praise the Lord, hallelujah. Yung mga pag-uusig na ito ay nagpapatatag at nagpapalago ng ating pananampalataya sa Diyos. At natural lang din po na kapag tayo ay na kay Kristo na, pilit po talaga tayong ibabagsak ng mundo. Ang hindi po natural ay kapag hindi tayo pinipersecute, lalo kapag seryoso tayo sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Ibig sabihin, the world sees us just like them. Wala pala tayong kaibahan sa kanila. Kaya kapag tayo po ay nagsasuffer because of our faith, kaya ang sabi ng Biblia, consider it pure joy. Consider it pure joy. It is a blessing for us to be counted worthy to suffer in His name. So ito po yung foundation ng theology of suffering. Ulitin ko po, mabuti ang Diyos, hindi siya yung pinagmumulan ng ating mga sufferings, pero maaari niyang gamitin ng sufferings natin para sa mas malaki niyang plano sa buhay natin. At paborito po ng marami sa atin to, Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Okay, pinag-usapan natin yung purpose. Ano nga ba ang purpose ng Panginoon? Bakit ba tayo kailangan dumanas ng suffering? Second point, God gives purpose to our sufferings and we glorify Him in it. Unang purpose, we become more intimate with God. Narinig niyo na po ba itong kasabihan na to? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kakayaning harapin. Narinig niyo na po to? Yan. Sa English po, God will not give you more than you can handle. Baka po kasi nabanggit nyo na rin po ito. Di po ba kung hindi man narinig din nyo, nabanggit nyo na po ito sa iba. Sa totoo lang, maganda po yung mensahe nito. Well-intentioned naman po ito, nakaka-encourage pakinggan, empowering. Pero sa totoo po, hindi po natin ito mababasa sa Biblia.
Ito po ang totoong sinabi ni Pablo. 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide the way out so you can endure it. Ang context po pala ng sinasabi ni Pablo dito ay tungkol sa pagharap sa tukso. At hindi tungkol sa pagharap sa pagsubok. Magkaiba po yun. Ang sinasabi po ng Bible, wala tayong excuse para magpaanod sa tukso dahil kayang-kaya natin itong mapagtagumpayan. Binibigyan pa nga tayo ng way out ng Diyos. Pero ibang usapan po pagdating sa mga pagsubok. Bakit ko po ito binabanggit? Bakit may ganitong pagbabanggit? Kasi sa totoong buhay po, may mga pagkakataon talaga na makakaranas tayo ng pagsubok na hindi naman talaga natin kaya. Tama po ba? Ulitin ko po, makaka-experience po tayo ng mga sufferings na hindi natin kaya. Beyond what we can handle. Beyond what we can bear. Yung lulunurin tayo tapos ibabagsak talaga tayo sa lupa. And guess what? Kagaya ng sinabi ko kanina, inaalaw lahat yon ng Panginoon. Bakit? Para mas lalo po tayong maging dependent sa Kanya. Alam niyo po siguro kung kaya lang po namin mag-asawa, no, kami na lang po yung gagawa ng paraan para maging full term yung anak namin. Kasi kung alam niyo po yung storya ng nangyari sa amin recently, premature po yung baby po namin. Kung kaya lang namin, pwede nga, ibalik ko siya doon. Hindi naman po pwede. Siguro kung Gokong Way o kaya Ayala Sobel yung apelido ko, instead na Valenzuela, hindi ko nakakailanganing manalangin ng provision sa Panginoon. Bibiling ko yung ospital. Kung kaya nating lahat na tugunin lahat ng mga prayer request natin, bakit pa tayo hihingi ng panalangin sa iba, di po ba? Magkikwento po ako ng bahagya. Mahigit 48 hours po na nasa labor room yung asawa ko. Hindi siya nagle-labor. Pinipigilan siyang mag-labor. Pinipigilan yung contractions niya kasi nga po masyado pang maaga para lumabas si baby. Nasa 30 to 31 weeks pa lang po siya noon. Bilang first time dati napapanood ko lang to sa mga pelikula, yung lalakad-lakad na gano'n habang manganak yung asawa niya. Pero feeling ko nga po nasa staycation ako kasi may room eh. Pero ako yung nag-staycation na nai-stress. Sobra pong bilang first time daddy, alam niyo po kung saan ako humuhugot ng encouragement habang nasa hospital po kami ng asawa ko? Sa panalangin po ng mga prayer warriors po natin. Palakpakan niyo nga po yung ministry ng mga prayer warriors. Na-encourage po ko sa ministry po nila kasi kahit madaling araw po ako manghihingi ng prayer, may nagre-reply po sa message ko. Nanalangin kasama ko. Alam po kasi naming mag-asawa kung kami lang hindi po namin kaya. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, sa pakikiisa po ng marami po sa inyo, ng buong iglesia na ito na nagmamahal sa amin, napagtagumpayan po namin yung season na yon at mapagtatagumpayan pa. Hindi namin kaya yung pagsubok, sa totoo lang. Sobra-sobra sa kaya naming buhatin. Pero ang Panginoon ang nagbuhat ng pagsubok na yon para sa amin. Kaya kung kayo po ay dumadaan sa pagsubok ngayon at hindi nyo na talaga kaya, ramdam nyo po talaga yung kabigatan ng suffering. You are at the best place, at the best moment. Why? Because you can experience the Lord. You can be more intimate with the Lord. Ang sabi po ng isang quote na nabasa ko somewhere, when you are at your weakest, God is strong. When you are down, God will lift you up. When all seems lost, God will help you win. Strength is available when you need it. Imagine if lahat ng pagsubok na nang binibigay sa atin, na inalaw sa atin, if lahat ng pagsubok kaya nating mapagtagumpayan on our own, mananalangin pa po ba kayo? Lalapit pa po ba tayo sa Diyos? Aaten pa ba tayo sa church at magpapalakas ng pananampalataya natin? Makikibahagi pa po ba tayo sa faith night, sa OPC? Sa tingin ko po, hindi na. Hindi na. Kasi kaya natin lahat on our own. Ang ending, magmamalaki na po tayo sa Diyos kasi kaya na natin lahat.
That's why the Lord allows us to experience sufferings that we can never overcome on our own because He wants us to partner with Him. Hindi natin kaya. Kaya lalapit at lalapit tayo sa Kanya. Kahit si Jesus po in the physical, dumaing po siya sa Ama. Luke 22:42, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ang self-centered naman ng Lord. Bakit naman ganon? Tanong pa natin, pwede namang alisin niya na lang yung pagsubok para hindi na tayo mahirapan, di ba? Pwede. Pwede niyang gawin yun at kayang-kaya niyang gawin yun. But most of the time, hindi niya yun ginagawa. Bakit? Kasi hindi natin ma-experience yung pagiging provider niya kung hindi tayo dadaan sa panahong walang-wala tayo. Hindi natin ma-experience yung pagiging healer niya kung hindi masusubok yung kalusugan natin. Hindi natin ma-experience yung kapangyarihan niya sa ating mga relasyon kung wala siyang relasyon na ayusin. Hindi natin ma-experience yung mga himala na kaya niyang gawin kung hindi tayo susuong sa mga imposibleng sitwasyon. Ang sabi ng psalmist, Psalm 119:71, It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. Mas natututunan ko ang sinasabi ng salita dahil dumaan ako sa pagsubok. Mas naunawaan natin ang ibig sabihin ng salita ng Diyos na binabasa natin at tinuturo dito linggo-linggo kasi nagkakaroon tayo ng hands-on experience. Hindi ba sa theory lang na napapakinggan natin sa church, na-exercise natin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga sitwasyon. Kumusta ka ngayon? Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Kumusta ka ngayon? Anong pinagdadaanan mo? Madali ba? Mahirap? Kayang-kaya mo ba sa tingin mo o bagsak na bagsak ka na? May good news po ako sa inyo. Handa ang Panginoon na makipag-partner sa'yo. Magsabi ka lang sa Kanya na hindi mo kaya. Lord, hindi ko kaya. The Lord is willing to help you. Another reason, we are purified like gold. Like gold. I love this version po from New Living Translation. 1 Peter 1:6-7. So be truly glad. Magalak kayo. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So, when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Ang mga pagsubok po na pinagdadaanan natin, alam nyo po, para po siyang apoy na nag-aalis ng mga impurities natin sa puso, sa isip at sa ating pamumuhay. May maganda pong illustration dyan, yung Greek scholar ni Kenneth West. During the Bible times, para makuha po ang purong ginto mula sa isang tipak na gold ore, yan, bato pa lang po yun kasi nung una, di ba? Para makuha niya yung purong ginto, ilalagay nung goldsmith yung tipak ng gold ore na yon sa crucible o sa tunawan. Tapos idadarang po ito sa matinding init hanggang sa maging parang liquid siya. Maliliquify po yung gold ore na yon. In the process, nagsasurface po, nahihiwalay yung mga impurities. Tapos madali na yung alisin ng goldsmith. Kapag po nakikita na nung goldsmith yung reflection niya doon sa liquefied gold, aalisin niya na yung gold na yon sa apoy. Kasi sure siya na purong ginto na yon. Pure gold na yon. Ganon din po sa relasyon natin sa Diyos Ama. Dinadarang po tayo sa suffering. Dumadaan tayo sa mga sufferings hanggang sa unti-unting nagsusurface yung bunga at hold ng kasalanan sa buhay natin. Tapos yung pananampalataya po natin, unti-unti pong napupurify. Dumadalisay po tayo sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. In the process, unti-unting lumilinaw yung refleksyon ni Jesus sa karakter po natin bilang Kristiyano.
Ito po yung gustong makita ng Diyos Ama sa atin. Makita niya yung reflection ni Jesus sa buhay natin. Na tuwing tinitignan niya tayo, wala na yung impurities. Kasi nakikita niya na yung reflection ni Jesus sa atin. Ito po, at ang means niya para makita yung reflection ni Jesus sa atin, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kasi kung hindi tayo dumadaan sa pagsubok, either i-dismiss lang natin yung kasalanan o yung hold ng kasalanan sa buhay natin. Hindi natin siya papansinin, hindi natin siya i-address. Pero dahil dumadaan tayo sa pagsubok, nagiging dalisay po tayo. Sa totoo lang po, hindi issue ang mga sufferings natin. Hindi yung sufferings yung problema sa atin. The problem is the sin living in us. And that is what needs to be taken away from us. Instrumento ng Diyos ang mga trials and sufferings para ma-reveal kung may sin na namamahay sa atin. Kaya kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon, marahil po, pinupurify ng Panginoon yung pananampalataya mo. Nililinis ka, pinapadalisay ka ng Panginoon. He wants you to be like pure gold. Inaalis niya yung mga bagay na naghihinder para mag-reflect sa character mo yung character ni Jesus. The Father is making you like Jesus, His Son, and it can only be tested when we go through tough times. We are being purified like gold. And another purpose, isa pang special purpose ni God, is that we are commissioned to the ministry of grace. The ministry of grace. One special purpose of God in allowing us to go through sufferings is for us to minister to others going through that same suffering. Kapag tayo po ay nagtagumpay sa isang pagsubok, ang testimony po natin ang nagiging kalakasan ng mga taong dumaranas ng kaparehong pagsubok. 2 Corinthians 1:3-4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Alam niyo po, isa sa mga naging encouragement namin habang nasa incubator po si baby, yung mga kwento po yung mga kwento po ng mga tao na may similar stories kagaya po namin. Nung nalaman po ng iba sa inyo na preemie yung baby namin, premature po yung baby namin, may mga nag-message po sa amin, tsaka sa asawa ko. Kaya yung iba, personally, lumalapit po sa akin para sabihin, ay, alam mo ba, preemie din ako nung bata ako, 7 months din ako nung bata ako. Sino po sa inyo yung premature nung bata? Ayan. Meron pa po ba? Sige po, meron po ba? Marami po ang nagsabi sa akin. May mga nagme-message. Maraming kaibigan at kakilala ang nagpapalakas ng loob namin. May isang workmate po si Gladys na nasa Australia, foreigner po ito, may kwentong preemie din siya. Yung anak po niya, 6 months preemie, tapos yung baby niya, 800 grams lang daw po. Yung churchmate po ni Gladys before, 52 days sa NICU. Ang tagal. Pero yung mga babies po nila ngayon, ang gagandang mga bata, ang lalaki, ang lulusog. Si Pastor Rudy, husband po ni Teacher Cleo po natin, para po siyang naging classmate ko nung dumadaan po kami sa season na to. Kung saan-saan po kami naghahagilap ng mga breast milk, kung saan-saan, ganyan-ganyan. Kakwentuhan ko po siya, kwentong incubator, kwentong hospital bills, kwentong breast milk. Alam niyo po, na-encourage po kami sa isa't isa. Lalo kaming mag-asawa, na-encourage po kami sa kwento, sa testimony ng mga tao sa paligid po namin. We can effectively reach out to others, be a blessing to them when we have traveled the path they have traveled. May credibility yung ministry natin sa kanila kasi ramdam nila na hindi tayo basta nagkikwento lang, kundi nag-i-encourage tayo from experience. God is glorified when we come out of our sufferings better than who we used to be. When we become more like Jesus as we go through trials in life, God repurposes the sufferings to carry forth His good and greater purpose in us. May purpose ang suffering mo. Sabihin mo sa sarili mo, may purpose
i-repurpose ang suffering ko. Yan. At kayang i-repurpose ng Diyos yung sufferings natin for His glory. And third point po, God understands our sufferings because He personally went through it. Nauunawaan tayo ng Diyos. Kasi kahit siya mismo, dumanas po siya ng mga pagsubok. God is with us even when He seems like silent. Kahit parang ang tahimik niya, parang ang layo-layo niya, parang hindi natin siya marinig. Kung may perfect example po ng taong dumaan sa pagsubok tapos nagtagumpay po sa huli, isa po doon si Job. Marami po yan, pero isa doon si Job. Sa paningin ng Diyos, si Job po ay blameless, walang bahid. Pinagmamalaki po siya ng Diyos. Kumbaga, first honor po siya sa listahan ng Panginoon. Pero inalaw ng Diyos na dumanas siya sa matinding suffering. Kung babasahin po natin yung kwento po niya, may pagkakataon po na nasabi po niya, nung unang-unang beses siyang nagsalita after na matagal na katahimikan, sabi po niya, sana hindi na lang ako pinanganak. Cursed be the day I was born. Sana hindi na lang ako pinanganak. Sana hindi na lang nasilayan ang buhay sa mundo. Imagine, nawalan po siya ng lahat ng ari-arian. Namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Nagkaroon po siya ng sugat at pigsa sa buong katawan, maging sa bahagi na hindi niyo gustong magkaroon. Nagkaroon siya. Ano po yung natira sa kanya? Yung nagger niyang asawa. Ganon katindi ang paghihirap na pinagdaanan niya. Napakahirap po. At ang pinakamasakit pa, ang pakiramdam niya, hindi siya naririnig ng Panginoon. Kahit pumalahaw man siya ng iyak, manalangin siya ng matindi, feeling niya ang layo-layo ng Diyos sa kanya. Parang baliwala ang lahat ng kabutihan at pagiging matuwid niya. Na-experience niyo na po ba to? Sa panahon ng ating matinding pagsubok, parang walang nakikinig, parang walang nakakakita sa atin. Nananalangin ka, parang tumatalbog lang sa kisame, tas babalik din sa'yo. But the truth is, the Lord is with us, especially when we are at our worst. Job 23:10-12. And I believe isa to sa life verse ni Pastor Rocky. Behold, I go forward, but He is not there. And backward, but I do not perceive Him. On the left hand, when He is working, I do not behold Him. He turns to the right hand, but I do not see Him. Kahit saan pumunta si Job, hindi niya makita, hindi niya masumpungan ang Panginoon. But He knows the way that I take. When He has tried me, I shall come out as gold. Alam niya kung saan ako pumupunta. Alam niya ang whereabouts ko. At pag natapos ako sa testing na ito, I will come out as gold. Kailan po ba dumadaldal ang isang teacher? Kailan po dumadaldal ang teacher? Kapag nagtuturo, di po ba? Kapag lesson time, kapag teaching time, kapag may gustong ituro ang teacher, lahat ng lesson na nasa syllabus niya, na nasa lesson plan niya, ibibigay niya sa kanyang mga estudyante. Ramdam na mga students ang presensya niya kapag nagtuturo siya. Panahon namin, di ba? Babatuhin ka pa kapag di ka nakikinig, babatuhin ka eraser. Ramdam natin ang presensya ng guro kapag nagtuturo siya. Pero pagdating ng exam, anong ginagawa ng teacher? Tumidistansya, tumatahimik. Bakit po? Kasi gusto niyang malaman kung anong natutunan ng mga estudyante. During teaching time, during ng mga panahon na nagtuturo siya, anong natutunan ng mga estudyante? Hindi mo maririnig si teacher habang nag-e-exam ka. Kaya ang gagawin mo, pipilitin mong maalala lahat ng tinuro ng teacher nung nagtuturo siya. It's the same with us. Para po tayong mga estudyante na dapat maging ready sa panahon ng ating major exam.
Kung stable po ang sitwasyon ng buhay nyo ngayon, meaning hindi po kayo masyadong naliliglig ng pagsubok, praise the Lord. But this is the perfect time for you to listen, to study, and to meditate on the truth of God's Word. Kaya mag-review po tayo. Mag-prepare po tayo. Para kapag exam na at feeling nating tahimik si Lord, confident tayong makakapasa sa pagsubok kasi maaalala natin lahat ng mga tinuro niya. The problem with us is that we easily forget. Wala minsan tayong problema sa pananampalataya. Naniniwala tayong kayang sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Naniniwala tayo na i-deliver tayo ng Panginoon sa ating mga sufferings. But we tend to forget. Kagaya ng binanggit ni Harmony kanina, we tend to forget His benefits. Kaya po, alalahanin natin lahat, pag-aralan natin para sa panahon ng testing, sa panahon ng trial, maaalala natin lahat ng tinuro niya. Mukha bang tahimik si Lord ngayon? May pagsubok kang pinagdadaanan pero parang ang layo-layo ng Diyos. Siguro nga kasi tinitest ka niya. Kung may natutunan ka. But rest assured, nandyan lang siya at chinicheer ka niya na makapasa. Because He is a good God and He loves you. And Jesus came to the world to suffer with us. Hindi niya lang tayo basta naunawaan. He suffered with us. Again, the Lord promised that He will be with us always. That means, even during our lowest of lows, hindi lang siya nasa malayo, distant siya, tas nag-o-observe sa atin possibly. Hindi po ganun. Kasama natin siyang nag-suffer. Kaya sure tayong naiintindihan niya ang mga sufferings natin. Hebrews 2:17-18, therefore, it was necessary for Him to be made in every respect like us, His brothers and sisters, so that He could be our merciful and faithful high priest before God. Then He could offer a sacrifice that would take away the sins of the people. Since He Himself has gone through suffering and testing, He is able to help us when we are being tested. Kasi tumanas din siya doon sa suffering and testing. Naiintindihan niya po tayo. Matutulungan niya po tayo sa panahon ng ating suffering and testing. Hebrews 4:14-16, so then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. The high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it the most. Confident tayong lumapit sa Kanya kasi alam natin na nauunawaan niya tayo. Minsan nakikiramay po tayo sa iba. Loosely sinasabi natin, naiintindihan kita. Alam ko pinagdadaanan mo. O kaya, karamay mo ako kahit anong mangyari Somehow we mean these words. But as human beings, we can only do as much. May hangganan lang po. Minsan pa nga, hindi talaga natin magawa Pero yung Panginoon, pinatutunayan niya yon sa krus nang siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. What could be the best way to understand the feelings and experiences of the people around us than to live with them? And Jesus did just like that. He lived with us. He became one with us. Hindi lang para makasama tayo, kundi para maintindihan niya po yung pinagdadaanan natin. Kaya confident tayong lumapit sa Kanya tuwing may pinagdadaanan tayo. Kahit gaano pa yan kahirap. Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Sa tubig, sa apoy ka man dumaan, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
Kung tingin mo lugmok na lugmok ka dahil sa problema mo ngayon, the Lord is closer to you more than ever. And good news, all sufferings will come to an end. I love this. This is my devotion po 2 days ago. Joel 3:24-27. The threshing floor shall be full of grain. The vat shall overflow with wine and oil. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. And my people shall never again be put to shame. You shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is none else. And my people shall never again be put to shame. Naging assurance ko po ito, few days ago, na anuman ang nawala, nasira, napabayaan sa panahong dumaan ako sa pagsubok, ibabalik ito ng Diyos kong mabuti. Hindi tayo forever na ibabagsak ng problema. There will be an ending to all the sufferings. Temporary lang po ang lahat ng sufferings na ito. Hindi po ito ang magdidikta ng buhay natin kasama ni Kristo. 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ang sabi po ni Paul, light and momentary, magaan at panandalian. Magaan hindi dahil ini-invalidate niya yung pinagdadaanan natin, kundi dahil kumpara sa biyayang tatanggapin natin, walang-wala po yun. Malayong-malayo yung hirap sa biyayang bibigay sa atin. In Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. At darating ang panahon na wala ng pagsubok, wala ng luha, wala ng bayarin, wala ng takot, wala ng pangamba, wala ng sakit, wala ng bills, wala ng sigalot. Revelations 21:4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. And 1 Peter 5:10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered for a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Gusto niyo po ba yon? Bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoon. As I conclude this message po, sagutin po natin yung hot issue natin. Why does God allow sufferings? And this is the simplest answer that I can give you through the Word, through what we have discussed. Why does God allow sufferings? Because it points us back to God. Binabalik niya tayo sa Panginoon. Inaalaw ng Hello. Ayan. Konti na lang po. Inaalaw ng Diyos na maranasan natin ang mga pagsubok sa buhay, hindi para pahirapan tayo, kundi para dalhin tayo sa landas kung saan mas mapapalapit at mas makikilala natin siya ng husto. Na siya ang Diyos na mabuti at wagas na nagmamahal sa atin. At sa ating mga pagsubok, makakasiguro tayo na kasama natin siya sa lahat ng panahon. Nauunawaan niya tayo at may maganda siyang plano gaano man kahirap o kabigat ang mga pinagdadaanan natin. At ang nais ng Diyos na sa bawat pagsubok na dinadaanan natin, hindi lang tayo magtagumpay, kundi maging daluyan din ng tagumpay para sa iba. Katulad po ng pinatunayan ng Panginoon sa buhay naming pamilya. May hangganan ang pagsubok ng tao, pero walang hangganan ang pag-ibig ng Diyos.
On behalf of my wife, si Gladys po, and our baby boy, si Asher Martin, all praises go to God who was with us through our time of suffering. And thank you, church, for praying and ministering to us in our tough times. To God be the highest glory. Thank you, Jesus. Worship team. All right. As a reflection po natin together sa message na ito, napakagandang challenge po sa atin. Gusto ko lang po maintindihan natin na iba-iba ho tayo ng background, iba-ibang personalidad natin, iba-iba yung istorya ng buhay. Kaya sa isang tao, na parang pag nawalan siya ng trabaho, para sa kanya big deal na yon, suffering na yon. Pero sa iba baka okay lang siya. Kaya niya maghanap ng trabaho, basta-basta okay lang siya. Pero dito sa taong ito, suffering na sa kanya yon. Sa isang tao na iniwan ng jowa, big deal na sa kanya yon. Suffering na siya. Pero sa iba, pwede niyang sabihin, bukas papalitan ko na agad-agad. May ganong tao. 'Di ba? Pero naapektuhan yung isang to. Isang tao naman na sa isip pa lang niya, nagsasuffer na agad siya. Isip pa lang yun. Isip pa lang yun. Sa utak niya, daming tumatakbong problema. So doon pa lang, dami-dami na niyang suffering. Pero sa iba, cool pa rin sila sa mga ganong bagay. They just shut them off. Mga ganon tao ba? At minsan, iba naman, 1,000,000 piso, utang, problema. Hindi big deal sa iba yon, pero syempre sa iba, kahit 1,000 lang, big deal na sa kanya yun. Hindi siya makahanap ng pantuition, sobrang suffering na sa kanila yon. So, iba-ibang tao, iba-ibang sitwasyon. Pero walang suffering na hindi kayang i-address ng Diyos. Amen? Kaya wag nating sasabihin sa ibang arte-arte mo naman, para yan lang eh. Kasi iba siya nga, iba naman ikaw. Alright? Let's sing this verse before I pray for you. Bawat sandali sa mga buhay ay mananatili, hindi mababawi o may guguli, maging sa dilim ng gabi. Minsan pa, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukuli, maging sa dilim ng gabi. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Sa dalamhati. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa
kakalakasan sa'yo ng dagaling sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. While all eyes are closed, pikit muna po tayong lahat. Alam ko po, may pinagdadaanan tayong iba-ibang sitwasyon. Ang church na ito, mga members natin, daming pinagdaanan. Si Ate Pres, yung ating staff, na-stroke po yan. Galing lang kami sa staff birthday treat sa akin. Na-stroke na lang siya bigla nung hapon na yan. And she went through suffering. Hindi niya magalaw syempre yung kamay niya, mga ganyan po. Pero, may utang, di ba? Pero galing-galing ng Panginoon. Galing-galing ng Panginoon. Nasa bahay na siya, nagpapagaling, naglalakad-lakad, nakakapag-joke, nakakapag-text na. And just this morning, I received a news from them that somebody, a group of people, was able to raise 800,000 pesos to meet their need. Marami pa po mga kapatiran natin na na-ospital. Si Nanay Gasilo, sila Brother Joven, sila Brother Edgar, at kung sino-sino pa po, si Nanay Guring na na-opera, si Joy na na-opera din. They've been suffering and there are people among us kabaon-baon sa mga utang, but God has been solving their problems. At sa mga mag-aasawa pa na nagkakaproblema, salamat sa Diyos, unti-unti. Na-introduce na si Kristo sa kanilang buhay. Pero meron pa rin reality. Reality meron pa rin talaga. But we do not give up. We do not give up. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, spiritual, mental, intellectual, sa eskwela, social, kasi nabubuli, maraming suffering, pera, ano man po yun, just raise your hand to the Lord. He knows what you're going through. Raise your hand to the Lord and I will speak blessing upon you today. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. There's nothing, Lord, na makakalagpas sa iyong tenga at mata. Kitang-kita mo lahat and you are inclining your ears sa inyong mga anak ngayon, Panginoon Diyos. Saan man sulok sila ng lugar na ito at nasa tahanan man, nasa kwarto man, ano man ang kanilang ginagawa, you are the God of impossible things na parang sa tingin namin ang hirap-hirap ng makadaan dito, makapass dito, maka-overcome. But thank you, Lord. I speak testimonies of your goodness sa kanila na mag-overcome po sila, Panginoon Diyos. Yun po yung makikita namin kung paano rin sila gagamitin ng Panginoon to encourage other people sa kanilang mga pinagdaanan at laging mananagumpay sila. Yung inner strength, Lord. Yung solusyon sa mga problema, Panginoon Diyos. Binigyan mo yung mga anak ng wisdom, Panginoon. And thank you, Lord, for people who surround them, nagpe-pray para sa kanila. Bless them too, Panginoon Diyos. And I pray that these people who need help, I pray na ma-appreciate ho nila yung mga taong nagpe-pray, ma-appreciate nila yung taong nagre-rebuke para ma-remind na meron din naman kaming bahagi sa suffering, sa mga relasyon na nasisira, sa mga kung bakit ganito ang aming kalagayan economic. I thank you, Lord, because we are surrounded with people who care, who love us. At ang motive nila, Panginoon, ay tulungan kaming umangat sa sitwasyon. Bless them, Lord. And I pray, Father, that with all humility, patawarin po ninyo kami. Kung meron po kami mga pagkukulang, kung bakit kami dumadaan sa suffering na ito, salamat sa kagandahang loob mo. Salamat sa grasya mo. Salamat sa kahabagan mo, Panginoon. Hindi ka nagkukulang. Salamat po, Panginoon. That's our declaration for the people who are suffering today. At sa mga okay naman sila ngayon, dalangin ko ihanda mo rin sila. Kung may dadating man, matcha-challenge na naman yung faith, ihanda nyo nga po kami, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Can we sing that chorus again?
Claiming it. Thank you, Lord. Sa dalamhati at sa kabig. Begin to thank God for the answers. Hallelujah. Pagluha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan. Thank you, Lord. Yes, Lord. Salamat po. Salamat po. Sa kalakasan sa'yo ng gagaling. Salamat po, Diyos. Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Minsan pa sa dalam Let's raise our hands. at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you for the strength, Lord. Hallelujah. Tugunan sa Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Let's give a clap unto the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's proceed to our offering. Good afternoon po, everyone. As we come together to worship today, let us also take a moment to reflect on the blessings we had through tithes and offering. This is a way for us to express gratitude and support for the work of God's kingdom. Whether magbigay po tayo joyfully and generously, or simply with a humble heart, know that ang contribution po natin ay malaking part po in the development and the mission and the ministry of our church. Sabi nga po sa Malachi chapter 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it. So in simple words, this verse emphasizes the importance of giving tithes faithfully and yung promise po ni Lord na yung abundant blessings po na mabibigay niya for those people who do so. Let us give tithe and offering po faithfully and with love, trusting that God will multiply our blessings for the greater good. May I call on po the ushers dito sa harap, and itaas po natin ang ating envelopes, and let us pray. Lord, thank you po for the blessings. Thank you for all of the good things in our lives. Thank you po for everything you give us. As we give some of what we have, help us po to understand bakit po ito importante. Show us how it helps people who need help. Use it to make things better for others. Continue po to bless us as we give. Bless our businesses, our jobs. For those people po who can't give as of now, I pray po na i-bless niyo pa rin po sila. Continuously. Help us to be kind and generous just like you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus.
pag-usapang ikapupo, usually, as ako lang po testimony, pag may dinadaanan akong problema, lagi yun muna yung iniisip ko. Diba, may nagkasakit, blah, blah, parang gano'n. Baka nagkulang ako sa tithes. Hindi dahil wala akong bait sa sarili ko, because it's a humble assessment, no? Baka nga may na-miss ako. Pero pag inanalyze ko na siya, okay naman na, kumpleto naman, sobra pa nga, parang gano'n. So, isipin ko na, ano ulit yung isang purpose ni Lord? Na-discuss ko ni Pastor Martin yan. So, marami siyang levels, maraming purposes si Lord. So, pag okay naman na, baka may iba pang purpose. Baka gagamitin ako ni Lord sa iba pang greater task. Parang ganon. Sina-challenge nga lang niya ako. Mga ganon. So, lahat pong ito for His greater glory and for His glory talaga. Kaya sana po, pag uwi natin mula sa lugar na ito, when people ask us, Mare, pare, ba't kaya ako nagkakaganito? Ba't kaya ako dumadaan sa ganito? I hope that you know now how to answer based dun sa explanation po ni Pastor Marts from the Word of God. Na maraming dahilan, so isa-isahin niyo yun sa kanya. Kaya para ma-assess din niya yung sarili. And then, we can help also. Meron po kami dating problem na sinosolve na isang kabataan. I think she was abused. And alam ko, after that, nung sitwasyon na yun, God also used her dun sa pagkaka-abuse sa kanya to testify to other people na ang Diyos na meron siya ay Diyos ng restoration. Okay? So, katulad dun sa mga nabanggit po sa sermon kanina. Alright? So, fighting. Thank you, Lord. Thank you, God. Announcement lang po, nakita ko namin kasi sa SM kahapon when we attended the birthday po, na merong registration for civil, civil announcement, for civil, natin, as a citizen. May announcement po para sa registration for COMELEC registration. Okay? So, mga young people na nandito, hindi pa kayo registered, be a good citizen of the Philippines, register na. Okay? Meron sa SM at meron sa mismong palengke natin. You can go, dala nyo lang yung inyong mga, basta research nyo na lang kung kailangan dalhin. May ballpen, may basta gawin natin yung role natin bilang citizen of the Philippines. Okay, yung mga dugay na, 20 na, 21, di pa kayo register, mag-register na kayo please. Kasi you cannot complain against the government kung ikaw ay hindi pala citizen talaga ng bansang ito. Okay. Sige po. Number 1 po yan. Number 2, tuloy-tuloy po yung garage sale po natin. Kasi fundraising din po yan somehow because we don't only depend on your offerings. And I thank God because there was one house na magsasarado na dapat, tapos tatapon niya lang lahat ng gamit niya. Pero thank you Lord sa ginamit ng Panginoon para makabenta po tayo ng mga items na yon. And so far, in just a few days, we're able to raise kahit papaano mga nasa 12,000, 13,000 kasama na yung collectibles doon. So, imagine mo tatapon na lang yun. Pero it still became a fun for us. Kaya baka kayo ganun din po, meron kayo itatapon, wag nyo na itapon. Baka, pag yung basura, wag yun na. Yung mga appliances, yung mga table na sira, mga ganun, rep na mga ganun, pwede po yun. Meron pa kayong tape recorder, VHS, Betamax, na pagkain niya, Betamax. Okay, so kung ano man yung meron pa sa bahay niyo po, instead of throwing them away, baka po pwede pa rin. Pero kung mga pa-throw naman na talaga, i-throw nyo na. Pero pag alam nyo mukha pang pwede pang ibenta. Like, mga sapatos, nakakalat lang, mga tsinelas, sobra-sobra na. Ayun, mga tsinelas, binibenta lang namin na 5 pesos lang, isang piraso. Isang piraso lang. Pag partner, siyempre 10 yun, ganun. Buy one, take one yung tsinelas. Ayan. Mga punda, gusto nila ng mga kapitbahay namin yan. Pag nakikita yung mga bedsheet, lalo mga galing sa Amerika na mga punda, mga ganun. Gusto po nila yan. Okay? Mga branded yung sapatos na nakakalat na lang, medyo sarala, kailangan ng pandikit. Pwede na po yun. Mentos lang ang katapat nun. Okay po, so sige lang po, just keep them coming. And then,
Next po, may project po tayo upcoming para lang aware po kayo na ang ground floor po will be turned into anong term natin? Basta magandang lobby na may coffee shop. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng basura dyan ay matatanggal na. So, kaya bibilisan na namin yung garage sale para matapos na kasi hindi na siya pwede sa garage sale. Okay, so, ibig sabihin, for the meantime, talagang hindi po natin magagamit yung ground floor habang bakasyon po yung school. Okay po, so, if you wanna help in some way na po, padala kayo ng merienda sa mga magtatrabaho, or basta mag-share kayo ng tiles or something, basta ganun. It's open po yun. Open po yun. Ha? Pero, salamat sa Diyos, ang National po yung nagpa-loan. Nagpapa-loan po kasi ang National Office at nag-loan po tayo kasi wala namang interest. Kaya okay lang yun. At isulug-hulugan lang, di ba? Kaya para ma-accomplish na po natin yun. Salamat po sa Diyos sa bagay na yun. Okay? So, as an announcement na rin po, baka kasi mahuli-huli na. Okay, baka wala kayo sa linggo ba? Sa next month po, the whole clan po namin, the family of Carolinos will be flying to US po. Sa biyaya po ng Diyos, because Bunso Symphony will be graduating na po. Ay, di ba? Pinagpe-pray natin, ilang sa prayer warrior na para namin yan, Lord provision, gano'n. Kaya salamat po, siya po magtatapos na po. At natapos na actually noong December, pero magmamarch siya ngayong May. So, biniyayaan nga po kami na may USB sa lahat, kaya may God provide all our needs and looking forward to enjoyment po sa buwan na yan. So, hindi ibig sabihin wala po kami. Ang mga mata namin nandito. Ang espiritu namin nandito din. Ang espiritu ko katabi niyo. Hindi po. Siyempre, nakatuon din kami, makikinig din kami, rin po kami. Okay? Yan. At may CCTV. kaya masusundan din ko ano mga nangyayari dito. Although magkaiba po tayo ng timeline, pero nandyan pa rin po kami. And if you still want to message us, okay naman din po. Mababasa nga lang namin yan a day after pa para ano. Sige po, tayo po tumayong lahat. Ayan. You'll be in good hands. Marami po tayong leaders sa church na ito who will take care of you and of your needs. Okay? Sige po, taas po natin ating mga kamay na hindi birong benediction, tatanggapin ho natin. Nawa ang napaka lalim, lawak at taas na pag-ibig ng Diyos Ama. At ang kagandahang loob ng Panginoon Yesus na hanggang ngayon, still amazing. At ang comfort, yung intimacy with the Holy Spirit, habang kami may pinagdadaanan, lagi siyang sasama sa amin. Ngayon at magpakailanman. At lahat to ay magsasabi at tatanggapin ito ng buong seriousness. Everyone will say, Amen. Amen, amen. God bless you all po. May garage sale po tayo sa baba if you wanna make silip. Okay? And see you po. Council members, diretso na po tayo sa office. Turn to somebody, shake their hands. Sabi, see you po tomorrow. Next Sunday. Meron po tayong special offering at Mission Sunday po. Mission Sunday.